Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Honda Wave 6 110 ay bibigyan ko kayo idea kung paano mag-convert ng 4-pin CDI. Yes guys, nagkataon na meron tayong subscriber na nagtanong kung paano daw i-convert ng 4-pin CDI ang kanyang motor kasi nga is wala siyang mahanap-hanap na original na CDI sa kahit anong shop sa kanilang lugar. So, ito ay malaking tulong na rin sa kanya guys kasi ito ay paraan kung paano natin may turo sa kanya ang mga tamang posisyon ng mga wire kung paano natin i-convert ng 4-pin CDI ang kanyang Honda Wave 6 na 110. So, napaka-basic lang po kasi ang Honda Wave 6 110 ay may 4 siya na wire guys. Kaya lang magkaiba lang po ang kanyang posisyon. Kasi sa kanyang 4 na wire is separated po ang mga wire na yan sa kanyang socket. May dalawang socket po ang ating Honda Wave 6 na 110 guys. Yan po. Okay. So, sa ating socket is meron kayong makitang 4 na wire, red, black, positive supply, black, yellow, yan po yung ating ignition coil, blue, yellow, yan po ang ating pulser, at ang green naman ay ground o naka-body ground. So, yan po ang mga laman na kulay na wire sa ating socket ng Honda Wave 6 na 110. Yung green at saka blue, yellow ay magkatabi sila sa malaking socket. At ang red, black naman at black, yellow ay ang magkatabi naman sa kanyang socket. So, kung nakaplano kayong ibalik ang original na socket ng ating Honda Wave 6 guys, ang gawin nyo is guguhit kayo ng diagram. Kasi baka aabot ang panahon na makakita kayo, makahanap kayo ng original socket ng mga Honda Wave 6 na inyong motor. So gagawa kayo ng diagram at lalagyan nyo kung saan nakaposisyon yung mga coding ng wire para hindi kayo malito guys. So yan po ang tips ko sa inyo. Kung sakali makahanap kayo ng original na CDI. So ito naman ipapalit natin ng bagong CDI guys. Yan po ay Lipa na 110, Skygo na 110, Rose is magkapareho lang po ang kanilang CDI. Except po sa XRN na 125 at saka sa Pure na 125 is magkabaliktad po ang posisyon ng kanilang positive at negative supply ng ating socket. Ang tanong kung paano natin ikabit ang mga wire na tinanggal natin sa kanyang original na socket ay siyempre guys maghahanap tayo ng female socket. So yan po guys oh. Yan po ay mabibili rin sa mga shop o sa mga motor shop. Kung wala yan, mahirapan tayong idugtong ang mga wire. Pwede rin i-erecta kung mas maganda mayroong socket guys no, para iwas grounded na rin sa kanyang CDI. So yung matinuro ko guys, yan po nakaposisyon ng 4 na wire. Ilalagay natin. So dyan naman ilagay natin ang black, red o positive. Dyan naman sa baba nakatabi ng red, black, positive ay ang kanyang ground o kulay green. Sa baba naman ng red, black na wire is ang kanyang ignition coil o black, yellow. So, siyempre, ang katabi naman ng kanyang ground, sa babaw ng kanyang ground ay ang pulser o blue, yellow. So, yan guys. Yung mga tinuro ko guys, dyan po natin ilalagay ang 4 na wire ng ating CDI ng Lipa na 110. Napakadali lang po talaga kung paano i-convert ng 4-pin CDI ang Honda Wave CX na 110. Wow! So, siyempre guys, tanggalin muna natin yung 4 na wire sa kanyang naunang socket o sa kanyang original na socket. I-pull out natin ang lahat ng mga yan. So, ulitin ko lang, gagawa muna kayo ng diagram o layout kung saan nakaposisyon yung mga original na wire sa ating socket, guys. Kung sakali makahanap kayo ng mga original na CDI, ay hindi na kayo mahirapan pang ibalik ang mga wire na. At siyempre, yung mga naunang socket na yan, guys, original, ay ibalik nyo rin sa kanyang original na CDI. Para hindi nyo mawala ang mga socket na yan kasi hirap po makahanap ng original socket o female socket ng ating CDI. So, yun, natanggal ang isang wire. Ang next naman ay ang kanyang ignition coil. So, gagamit lang kayo ng maliit na flat screw at sikotin nyo parang lock na yan sa tagiliran niya. Saka nyo matatanggal ang wire. Yun, no? May stopper kasi yan, guys. Yan, sinikwat ko. Yan po ang kanyang stopper sa loob ng ating socket. So, kailangan sikotin yan para may pull out natin o mapalabas natin sa kanyang kalalagyan. So, kailangan sikotin din natin pabalik. Kasi, ibabalik natin yan sa bagong socket ng ating CDI. Para hindi siya matanggal-tanggal. So, next naman, yung dalawang wire na yan, yung green at saka yung pulser natin. Sikotin na natin patakilid para mabunot agad natin, guys. Yun, no? Yun. Tapos, sikotin natin uli ang kanyang stopper. Yun. Para pagbalik natin sa bagong socket ay hindi na siya matanggal, guys. Ay, siyempre, ito ay malaking tulong sa mga DIY at baguhan pa lang. Alam ko planong mag-convert ng 4-pin CDI sa kanilang Honda Wave CX na 110. So, ito na ang socket natin na kung saan ililipat natin 4 na wire na tinanggal natin sa stock na socket. So, una natin ikabit ang kanyang red, black, which is yung positive accessory. Okay. So, ilapit natin ang kaunting camera guys para klaro-klaro talaga na hindi makabaliktad ang pagtingin nyo kung saan natin siya kakabit.
So huwag nyo kalimutan sikotin ang stopper na yan guys, kasi kapag hindi nyo sinikot ang stopper na yan, dudulas ang ating terminal. Baka matirikan pa kayo sa daraanan. So, Okay. tingnan nyo maigi guys kung saan nakaposisyon yung positive accessory natin sa ating sakit. Nasa left side na position siya. Kung ganyan ang position ng ating sakit, nakaharap sa atin. So, next na natin kabit ang kanyang ignition coil, yung black, yellow, nakatabi ng positive accessory. Next naman natin ikabit ay ang kanyang ground. So, huwag limutan sikotin yung stopper niya guys ha. Baka area kasi yan eh. Mablema pa kayo sa daraanan. Ang negative naman o kulay green na wire ay katabi ng positive accessory, which is sa right position ng ating sakit. So, yun guys ha. Klarong-klaro, di ba? Hindi na kayo malilito niyan kasi 4 lang po ang wire na yan. So, yan. Yung last naman is yung blue-yellow, which is yung pickup coil natin o pulser. Pulser, o yun. So, ano lang po kadali guys. At hindi kayo mawala kung sakaling mapanood nyo ang video ito. At kung sakaling nakaplano kayong mag-DIY na lang at hindi na pumunta sa mga shop para makatipid na rin sa labor guys. So ikabit na natin ang 4 na wire. Siguruhin nyo lang na hindi magkabaliktad kasi once nagkabaliktad ang isa sa mga linya na yan, walang kuryente na lalabas sa CDI. So yan, klaroin natin guys. So katabi ng black yellow is blue yellow, which is yung pulser. Katabi naman pulser is yung green at ang katabi naman ng green is yung black red natin na positive accessory. So yun po, double check nyo lang. Para sure talaga na isang click lang aandar ng motor. Isang start lang. Okay. So yan po, nakakabit natin. Yan po ay Skygo na CDI o pwede na lipan 110 na CDI. So ngayon, try na natin pandarin guys kung gintawa ba ang ating pagkabit sa 4 na wire na yan. At maganda ba? At maganda rin ang kanyang output RPM ng kanyang makina. So ilapit natin counting camera guys para sure talaga na hindi kayo malilito sa pagtap at wala lang kayong pang tatanungin pa sa ginawa nating trabaho. Okay. So, na natin ang kanyang sose at siyempre, start na natin. So yun guys, no, sa araw na ito, sana itong video ko malaking tulong sa bagong subscriber natin. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.